Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius. Walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon? Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang Season 5 ng Norman Mangusing content sa kanyang teleserye mga ka-plastic. At ito ay update lang naman na baka konti lang ang aking masasabi dahil wala na nga ma-post itong si Pogenius. Gaya nga ng introduction natin mga ka-plastic. Wala na ma-post si Pogenius. Kasi nga wala na eh. 2 linggo o may higit na hindi na po nagla-livestream itong si Norman Mangusing. At balita ko mga ka-plastic ay nandun pa rin siya sa kanyang pasugalan, sa kanyang paboritong pasugalan mga ka-plastic. At ito, breaking news mga ka-plastic. Etong si Norman Mangusing, mga bandang 1:00 ng hapon, bandang May 14, 2026. Si Norman Mangusing ay namataan sa maagang nakapila sa Resorts World Casino. Matapos manggaling sa Senado, hindi para magsugal, kundi para mag-pre-food at raffle draw. Ayon sa witness, mas intense pa raw ang focus niya kaysa sa mga high roller. Hindi ako alis hanggat walang spaghetti, lumpia at chance na manalo ng rice cooker at plancha. Reportedly, naka-strategic position pa siya malapit sa lechon station habang hawak ang 3 raffle coupons at isang eco bag na ready na for takeout. Ang tunay na jackpot. Unlimited iced tea refill. Eto, nasa Resorts World Casino naman daw si Norman. At mukhang nagpapalaki yata siya ng pera sa casino. Kasi nga naman ang YouTube, ang kitaan lang naman sa YouTube yan, estimated natin to 10,000 to 20,000 o 50,000. Depende sa laki ng views yun o sa mga palipad pa. Diba? Puwera pa yung palipad, diba? Siguro nababagalan na siya sa kita sa YouTube. Kaya bumalik na naman siya sa pagiging sugarol mga ka-plastic. At ito nga po ang ginagawa ni Norman Mangusing. Diba? At ito ang isa pang mga picture na ipinakita ni Pogenius. Norman Mangusing dumating na sa Senado para mag-snatcher lang ng datingan. Dala-dala yung maliit na maleta. Talagay ko kung pupunuin ng pera yan, estimated natin 10 million kaya niyan. Mga 10 million. Kasi ang 1 milyong piso ganito. Parang halos 1 dangkal na rin. Kung pagpapatong-patungin yan, 5 to 10 million ang kasya dyan sa bag ni Norman. Palagay ko pera to. Diba? Usually, ang mga sugarol, mayroon talagang mga bankers yan. Siya yung nagmimistulang bankman, diba? Bagman kung tawagin. Plastic.
Sabi nga dito sa mga comment section, lumang photo po. Na biktima ako Lumang photo. Yung katawan nasa rush hour pero yung bag pang overnight stay. Magbebenta ng ulam at pack lunch. Kala ko yung may-ari ng Diwata Pares. Ayun, dumating na sa itaas. Ay itataas lang niya ang kamay niya para tumigil lahat. Ano ba naman ang bag niya? Mga kabubuhan niya. Nilait no? Eto pa, may update na naman. Update, matapos pumila sa free food at parapol sa Resorts World Casino, si Norman Mangusin ay muling namataan naghahanap ng pera. Malungkot, nag-iisa, malalim ang iniisip habang hawak ang eco bag na may lamang 2 lumpia at kalahating lechon. Akala daw ni Puginius, rice cooker na. Wala namang hawak na eco bag Ito talaga si Puginius No? Masyadong fake news. So panoorin po natin ang lumang video ni Norman Mangusin about sa kanyang kabigla-biglang sorpresa na nanonood sa kanyang live. Panoorin natin. Nanonood po si Senator Bato de la Rosa sa Davao. Ha? Tuwa si Gago. Nagulat ako. Ito, ayun, live talk. Ayan live talk. Tingnan mo, ito, picturean mo, ayan hindi ko pa pinagagalaw. Ayan, dali, picturean mo, ayan. Hindi ko pinagagalaw. Senator, maraming salamat po. Kasi bubudulin mo. Tumawag po sa akin si Nino Barsaga. Kaibigan ko yung bayot na yon. Kilala pala niya si Barsaga. Akalain mo senador na nanonood Mr. Senator, 600 tons na ho yung naipamimigay ko. At awa ho ng Diyos, ang nakahilera ho ay mga, nakailan tayo? 7,000 na gatas. 7,000 ho na 700 grams na gatas, 600 tonelada ng bigas, at 2 40-footer po na sardinas na po ang ating naipamigay. Masakit na ho talaga, pero naipangako ko na hong gawin yan para makabalik na lang sa normal. Mr. Senator, pagkatapos ho ng COVID, uuwi na ho ako ng Japan. Ang tanging hilingin ko lang, baka meron kayong extra jet. Mabuhay ka, Senator de la Rosa. Palakpakan niya, nanonood si Senator Bato. Saan ka makakakitang bilyonaryo, trilyonaryo na nang buburaot ng private jet kay Ronald Bato de la Rosa? Diba? Kung tutusin, kung trilyonaryo ka, hindi mo kailangan mamburaot o manghiram ng private jet sa senador, mga kaplastik. That time, di pa naman senador tong si Ronald Bato de la Rosa. Kasalukuyan pa siyang head ng PNP noon nung panahon ni Duterte, mga kaplastik. Never, hindi yan papansinin. Nanood lang, pero hindi siya interested, mga kaplastik. At wala tayong nabalitaan doon, mga kaplastik. Trilyonaryo ng Pilipinas, FLM, chairman sana ng LPGMA party list. Norman Mangusin, Kulaong, Francis Leo Marcos daw. Ayun. Siya yung tumakbo ng senador that time Siya pala ang leader ng LPGMA party list. Ngiting aso. Ito pa, may pinagmamalaki siya, mga kaplastik, na nakasama na niya itong Pangulong Bongbong Marcos. That time is congressman pa lang si Bongbong Marcos noon. Ano kaya sasabihin niya dito? Sabi daw ni Sabi kay Amy, titirahin ko na to si Norman. Sabi daw ni Ivy, huwag mong pakialaman yan. Ay, ba't may ganun? Alam mo ba, hindi pa siya presidente niyan, hindi pa siya senador pa lang siya niyan. Ay hindi, congressman pa lang siya niyan sa Ilocos Norte. Nakikita mo ba to? Ayan kaming dalawa ni Bongbong magkasama I-edit mo na, Budol. Yulen,
I-edit mo na, palit mo yung mukha mo dyan. Oo. Eto si Bongbong ba hinahanap mo? Ayan o. Ayan o. Oh, Yulen, screenshot mo na to, tapos palitan mo yung mukha ko. Ilagay mo yung mukha mo. Para naman may pakita ka kahit picture lang na magkasama kayo ni Bobo. Alam mo ba, hindi pa siya presidente niyan. Hindi pa siya, senador pa lang siya niyan. Ay, hindi. Congressman pa lang siya niyan sa Ilocos Norte. Ay, nakina mo. Kinakita mo? Oh, sige na. Tama nga naman. Oo, tama ka naman. Oo. Di ba? Yulen Budol. Tama nga naman. May sinasabi pa rito si Sabi. Kinausap daw siya ni Aimee. Kinausap daw niya si Aimee dahil nakakalapit daw siya kay Aimee. Mabilis daw siya lumapit eh. Kinausap daw niya si Aimee. Sa bunganga ni Sabi to ha. Sabi daw ni Sabi kay Aimee, titirahin ko na to si Norman. Sabi daw ni Aimee, huwag mong pakialaman yan. Ay, ba't may ganon? Bakit may ganon? Epilem, takot kasi si Bakabaho gawan ng content si Susan dahil alam ni MG na babaliktad at maglalabas ng info yang si Susan tulad ng ginagawa niya kay Yulen. Correct! Parehas naman kayo sinungaling. Kasalukuyan na ngayon na nanahimik yung tao. Wala na, no show na siya. Di ko lang alam kung nakalaya na si Susan Yance. Sabi kasi nakapagbayad multa na siya dahil sa kaso niyang stapa, mga kaplastik. Nakapagbayad multa. Pero pagsamantalang paglaya lang naman yun, hindi naman po siya pang permanente. Siguro, kat hindi pa gumugulong yung kanyang kaso, baka nga naman talagang tuloy pa rin yun at hindi pa ganong finalize yun, mga kaplastik. So, magtungo ngayon tayo sa new content o newest content Boss MG patungkol kay Casper, mga kaplastik. Sabi nga niya dito sa kanyang latest title, Norman Mangusin, iniwan na ni Casper, mga kaplastik. So gaano katotoo yun, mga kaplastik, na iniwan na ba siya ni Casper Anyaras? Kasi base pala dito sa pinalabas ni Puji News ay naglabas na po ng resume itong si Friendly Ghost, mga kaplastik. Na kumpirmado na ang tawag ni Puji News kay Casper ay si Friendly Ghost. Si Edmundo Casper Saranya, dating driver, bodyguard ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. 2 buwan na siyang tinanggal sa trabaho, 3 buwan na pinangakuan ng sahod. At ngayon parang multo na talaga siyang naglilibot sa Cavite, looking for a job. Matagal na pong single, 51 years old, 5'7", with a 78 kilogram, pwede nang maging personal driver, bodyguard o emergency ghostbuster ang inyong opisina, kumpanya o bahay. Kung may opening kayo for driver, bodyguard o all-around utility o kahit tagapuno lang ng tubig, PM nyo lang agad si Edmundo Soner Serrania. Soner din yung middle name niya, no? So, ibig sabihin, kadugo niya pala itong si Jaime Soner Solis. O yung tinerada, mga kaplastik. Ayan ang kanyang education. San Jose Elementary School at GMA TH High School noong 1992. So hindi pala siya nakagraduate kasi 91 to 92, so first year high school pa lang yan. So yung mga working experience niya, from 1992 to 1995, security guard po siya ng Uniwide Warehouse sa Las Piñas. Ang mga sumunod naman ay cook noong 1995 hanggang 1997 sa Carmona, Southwood, mga kaplastik.
mga kaplastik. At sumunod naman, 1997 to 2000, 3 taon, ay nasa Sumi Philippines Wiring naman siya bilang cook. At ito naman ang panghuli niya, 19 years mga kaplastik, ang pinaka-longest job opportunities ni Edmundo Saranya bilang driver at bodyguard ni Francis Leo Marcos, mga kaplastik. Walang benefits to, partida. 19 years, tiniis niya ang ugali at baho ni Norman Mangusin. Sa 19 years na yon, wala siyang 13 month, wala siyang 5 days incentive leave, at wala siyang double pay at overtime pay, laging delay, at lagi pang kulang ang sinasahod. Umaasa na lang siya sa pabawi na pre-meal, buraot sa mga kasino, at sa mga pinupuntahan nilang lugar sa mga humanitarian project puno, mga kaplastik. So, since inamin na ni Edmundo Saranya na siya ay bodyguard, na pinasinungalingan din daw niya na hindi daw siya bodyguard, nang napansin na siya ni Commissioner Ralph Calinisan, di ba pinagbabawal na mayroon siyang bodyguard si Norman Mangusin na walang lisensya. Kaya nga yun ang rason kung bakit yung 5 ex-convict na bodyguards niya biglang naglaho, di ba? Nung napuna siya ni Makagago WhatsAppman. Tapos, pinabulaanan ni S. Casper yan. At ilang linggo rin siyang hindi nagpakita na kasama niya si Norman sa kanyang live stream. Dahilan para maiwasan yung mga akusasyon ni Boss Ralph Calinisan na siya hindi daw siya personal guard ni Norman Mangusin. At ngayon makikita nyo po sa resume niya. Aminado siya na driver siya at the same time bodyguard pa. Oh. Di ba? Nakno ka ng sinungaling tong si Casper, mga kaplastik. Paano ka paniniwalaan ng a-applyan mong trabaho kung ang mga ganitong klaseng working experience mo hindi konkreto, hindi pa masyadong credible dahil puro siya kasinungalingan? Diba? So magtungo ngayon tayo sa content ni Makagago. Tingnan natin kung ano yung mga in-expose ni Makagago rito. Morning. Makagago, wasama na naman nga pala to at shit. Kayo dyan. Walang kwenta. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ulong art na raw. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, wasama na naman nga pala to at syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong muling tatalakayin ang the biggest ever kupal sa balat na social media. Alam niyo mga kahombre ko, sa totoo lang, akala ko nga ako na yung biggest ever na hinayupak, demonyo, tarantado sa internet, mga kahombre ko. Yun pala, si MG lang, yung persona lang, karakter lang yun, mga kahombre ko. Pero ito, this guy is the real deal, mga kahombre ko, ha? Walang iba kundi si Norman Mangusin, mga kahombre ko. At magre-recap lang tayo ng konti, ha? Kasi syempre, tumatagal, no? Nawawala sa eksena, nawawala sa limelight si Norman Mangusin. Ito na ho, ang ika-20 na content natin kay Norman Mangusin sa second phase ng kulong arc ni Norman. In fact, sa uling video, tinalakay natin ang ginawang pananakot ni Gusgusin sa abogado ni MG, mga kahombre ko. And to tell you the truth, mga kahombre ko, ako ho ay nag-aalala. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Nag-aalala ako kasi ang tagal na ho nating hindi nakikita. Ang tagal na ho nating walang balita kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ano na kaya nangyayari? Oh, ano nga ba ang balita? Baka meron ka dyang alam, mga kaplastik, o Boss MG.
Para hindi na natin baka mamaya nagtinap. Ay nako, sorry for that. Baka kasi nako. Yung kasing ginagawa ni Norman ngayon, di natin alam kung ano nangyayari kasi sabi di po Genius, nasa resort sa World Casino po siya. Di ba? Norman, is he alive? Well, sabi naman ng ating kaibigan na si Food Genius, buhay na buhay daw ho si Norman, mga kahombre ko. So, sumaya naman ulit ako. So, skip the part tayo. Tayo. Ngayon, kahit 1,000 views na lang, it doesn't matter. Kasi mga kahombre ko, this war is on. Wala na tayong magagawa doon, mga kahombre ko. Ang laban na ito, laban na ng totoo. At papatunayan ko sa inyo na totoo talaga ako. Kahit wala ng kwenta si Norman sa internet, it doesn't matter. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagkakaso namin sa kanya. Para lang mahoyo talaga ang tao na ito ulit. At syempre, sobrang exciting nun. Ikaw, iyahatid kita sa pintuan ni Satanas. Animal ka. Norman, FYI, walang umaatras ha sa nagkaso sa'yo ha. Wala ha. Eto yung unang beses mong makakaramdam ng hagupit ng mga kasuhan. Kasi kami yung kauna-unahan mong makakalaban sa korte na hindi ka aatrasan. Promise man. Taga mo yan, Sabato. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Or sa friendship ni Ayan. Casper. Wala ka na kay FNM. Wala na ako yan. Wala na ako kay boss. Ayun na nga, kumpirmado na. Okay? Anyway, sa kabila ng katahimikan ni Gusgusi, nananatili namang aktibo, mga kahombre ko, si Casper. Sa pag-post sa kanyang FB page at makikita natin, ayon sa mga post ito na mag-iisang buwan nang hindi niya kasama, mga kahombre ko, si Gusgusi. Ito na ho ang huling post ni Casper, mga kahombre ko, kasama si Gusgusi. At ito ho ay April 21 pa, mga kahombre ko. Napakatagal ng panahon, almost 1 month ago na po. So, Yun na yung panahon na talagang nag-break up na sila. Kasi nga wala nang may sasahod eh. Paano sasahuran si Edmundo Saranya patong-patong ang kaso ni Norman? Diba? Kahit naman sino hindi makakapagbayad sa kanyang empleyado. Gawa ng marami na pong kasong tinambak kay Norman Mangusin na dapat niyang bayaran, mga kaplastik. Kaya itong si Edmundo Saranya, matagal na niyang inuuto yan taong yan. Hindi lang talaga pumapalagyan kasi nga batukan lang naman yan eh. Di ba? Ewan ko kung bakit matagal niyang pinagtiyagaan ang ugali ni Norman. Siguro noong mga panahong peak hours, peak days na pumapaldo si Norman, malaki rin ang nakakamal nito ni Edmundo Saranya, di ba? Hindi natin alam. Kaya ganun. na this was referred kay Norman Mangusin. Sino ba naman ang mahilig magpaandar sa internet? Ikaw naman, Casper, wag mo nang paikot-ikutin pa yung mga ulo ng mga tao, ha? Tulad ng pagpapaikot mo habang hinahalo mo yung taho. Ha? Ay, nako. Casper, delikado yan. Pag-usapan taho, mga kahombre ko, nawawala ho sa hulog si Casper. Sabi ni Kinakabahan. Haman Draco, Boss, shout out Casper, isa ako sa Yan, kinakabahan naman talaga si Casper. nakasubaybay si Kahombre ko, nawawala ho sa hulog si Casper. Sabi ni Haman Draco, Boss, shout out Casper, isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng bagtataho. Solid. Bagtataho talaga. Totoo Pungos yan. Ano ba yan? Kaso yan. Kaso yan. Chismis yan lakad mo, pare. Pwede kayong ikaso yan, boss. Oh, pwede. Nanginginig Pwede yung kaso cover, yan. At syempre, dito sa nagpalipad kay Norman Jambusin. Shoutout sa'yo, paring Norman Jambusin. Mabuhay ka. Hindi niya binasa.
Patingin siya eh. Hindi Ayun na lahat lang. ng basher kaaway. Hindi rin lahat ng friend kakampi. Kaya maguguluhan ka sa ikot ng mundo dahil lahat ng ito ay isang bagay na palaisipan sa ating lahat. Aba, mukhang ito na ho yung Malalim. cryptic post mga kahombre ko ng isang aso na si Casper. Matindi to mga kahombre ko. So ibig sabihin, para kay Casper, hindi lahat ng kaibigan ay kakampi. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Casper, di ba? Hanggang doon na lang yan, oh. Pero, yun totoo mga kahombre ko, kung tunay man na may kasang mga kinakaharap si Casper ngayon at may kakaharapin si Casper ngayon, kasi kailangan ko manahimik sa part yan mga kahombre ko, pasensya na kayo ha, ganun talaga. Kailangan hong mag-ingat ni Casper. Kasi, for sure mga kahombre ko, tinalikuran na siya ni Norman Mangusin. And, I really mean this. Tapos na yan mga kahombre ko. Wala na ho si Casper. Sure yan. Wala ka na kay FNM. Oo, wala na ako yan. Wala na ako kay boss. Nag-apply tayo ng ibang trabaho. So, mag-iisa ka na ngayon, Casper. Kahit na sabihin na natin na nakakaawa ka na ngayon, di ka nakupal ngayon, yung mga ine-expect natin na demonyo na kalaban natin dahil kay Norman, ganito ganyan, hindi na ngayon. Kasi si Casper naghahanap na ng trabaho. Kaso Casper, hindi ganun ang buhay. Kapag may nagawa ka, kailangan mong Pagbayaran. Makakarma at makakarma din yan. Oh. para sa mga Di ba? Hindi ko mo magkaiwalay na kayo ni Norman Mangusin. Ay ibig sabihin nito ay tapos na o nakaalpas ka na sa mga atraso mo sa mga taong inagrabyado mo before. Lalo-lalo na yan, mayroon nagsabi si Boss Denmark sa kanyang post kung natatandaan niya. At pin-sinerd post niya pa yon, in-screenshot niya yon. Na ang sabi niya dun kamusta ka na? Yung magtataho na pinatay mo. Sinaksak mo daw dahil sa onsehan sa droga. At ngayon na humihingi ng hustisya yung taong yun. Diba? Yun yung pagbabayaran niya na malala, mga kaplastik. Akala niya kasi sa ganun paraan ganun-ganun na lang yun. Naghiwalay kayo ni Norman, ibig sabihin labas ka na dun. Hindi ganun. Walang ganun mga kaplastik, lalo na yan may mga recent video ka na nagpapakita ka ng kawalangyaan. Diba? Nagmalaki ka pa nga nun nung binubuli ninyo si Boss Jaime Soner na maraming killer sa Cavite. Isang dekalibre, nagmalaki ka. O diba? Doon pa lang marami ka ng mga pagkakamali sa buhay na ipinakita mo doon sa social media. Tapos ito, may bago ka na naman post, April 27, para sa mga bashers ko. Hindi na bago. Para sa mga bashers ko, hinay-hinay lang sa pagbabash, baka atakihin ka na hindi ko na kasalanan. Yan, basta ako, good vibes lang. Salamat pa rin ako sa inyo dahil perfecto kayo. Victim, pa-victim yarn. basher ko. Hinay-hinay lang sa pagbabash. Baka atakihin kayo. Hindi ko nakasalanan yan. Basta ako good vibes lang. Pasalamat pa rin ako sa inyo dahil perfecto kayo. Mukhang masakit ho talaga ito, mga kahombre ko. Ouch! Ouch! Sakit. Yan. Mga followers o bashers ko, sana maintindihan din ninyo. Nag-work lang ako bilang tao. Huwag naman ninyong husgahan ang buhay ko. Parehas lang po tayong may pamilya ding umaasa sa akin. Salamat po. Anong pakialam ng mga tao dyan, Casper? Sabi ko naman sa'yo, pinasok mo yan. Problema mo yan. Wala namang kwenta yan eh. Minsan, mapapaisip ka na lang sa tubig dagat. Minsan, kalmado. Minsan naman, maagos at humahampas sa galit at nagiging tsunami pa. Bakit kaya? Abay, napakatindi ho nito, mga kahombre. Napaka-metaphor ng post ni Edmundo Saranya no? Parang kala mo isang Makata bigla. Alam mo, kahit na maging Makata ka pa at napaka-metaphor ng iyong pinopost, hindi na effective yan, mga kaplastik. Talagang yari ka pa rin at meron ka pa rin pagbabayaran.
Huwag mong dahilan yung mga pagiging victimize mo. Yeah. So, magtungo tayo dito, baka medyo interesting. Ni Casper ang kanilang amang matandang magtataho. So, di umano. Ayun. Kasi wala naman tayong patunay and all. Kaso mga kahombre ko, ang patunay daw ho ay naandoon sa lugar nila. Sa Cavite. Yari. Kasi lahat at napakarami hong tao ang makakapagsabi niyan. And unfortunately, mga kahombre ko, kahit mismong kamag-anak ni Casper, mga kahombre ko, na mga nakausap ko, inaprobahan. At totoo daw ho talaga to. They confirmed it. Pero, di umano pa rin to. Kasi wala naman akong mapakitang patunay. Kumbaga, ito lang, sinasabi ko lang sa inyo, yung mga nalagap ko. Pero syempre, hindi tayo 100% sigurado. So anyway, mga kahombre ko, ako naman, nandito at tunay ho na nakausap ko, mga kahombre ko, ang pamilya na ito. Kung maririnig nyo lang sana yung recording, kaso ayoko pang ilabas ngayon, no? Pero sobrang tindi ho ng stress na aabutin nyo if ever lang na marinig nyo itong mga recording na hawak ko. Kasi talagang nag-iiyak po ang pamilya at yung asawa mismo nung magtataho na yon, mga kahombre ko. Hanggang Yari ka. hindi pa rin ho nila matanggap na gano'n na nangyari. Sabi ng mga tao, napakatagal na yan, ba't hindi nyo inaksyonan? Natakot daw ho kasi sila sa kanilang mga buhay. And in fact, sa panahon ngayon, as we speak, nasa Tagaytay na daw ho itong mga ito. Yung bahay nila sa Cavite, talagang iniwan na nila for a very long time. Simula nung nawala ang kanilang tatay sa kamay ng tao na ito, di umano. Grabe. Matindi to, mga kaplastik. Pag lumabas itong revelasyon, since hindi pa pwedeng ilalabas ni Makagago to, mga kaplastik, kasi nga, kung ilalabas niya to, masisira yung pagsampa ng kaso. Kasi di ba dapat kailangan makarating muna ito sa kinauukulan para hindi isipin ng mga otoridad o yung magsasampa ng kaso o sasampa ng kaso dun sa piskal ay baka sabihin it's a tampered since nakita yung ebidensya na expose sa social media. So mananatiling pribado yan hanggat hindi pa napapatunayan ng mga nakasaksi. So sabi nga ni Makagago ay lumuwas na po ng Tagaytay yung pamilya ng pinatay na magtataho dahil sa traumatic experience na nagawa ni Casper. Kasi nga, ng mga panahong yon siguro ay kalakasan pa ng impluensya ni Norman, kaya baka itong pamilya ng magtataho ay baka hindi na rin gaanong nagsampa ng reklamo dahil ang Cavite, mga kaplastik, ay tinaguri ang prone niya ng kriminalidad. Napakaraming mga killer yan, gaya nga ng sinabi ni Casper. Sobrang daming mamamatay tao dyan, mga drug addict. Dyan tinatapon, mga kaplastik. Kaya nga, hindi nawawala yung kapayapaan dyan sa Cavite. Wala kasing disciplinary action yung mga local government ng Cavite. Kaya laging may gulo dyan. Bahay nila sa Cavite, talagang iniwan na nila for a very long time. Simula nung nawala ang kanilang tatay sa kamay ng tao na ito, di umano. Ang tanging pinanghahawakan na lang ng mga tao na ito ay yung mga taong makakapag-testify at makakapagturo na talagang si Casper at kitang-kita nila kasi umaga daw po nangyari to, mga kahombre ko, umaga. So, I don't know, man. As per them, parang away daw sa droga ito, di umano. Onsehan nga. Yan
Yan ang sinabi, mga kahombre ko. So, let's move forward. Dahil sa mga komentong ito, hindi na nakapagpigil si Casper at naglabas na rin siya ng kanyang saloobin. Grabe talaga mga tulad ninyo kung makapaghusga kayo ng tao, gano'n na lang. Kung makapagsalita kayo, parang may ambag kayo sa buhay ko. Nagtatrabaho lang ako kay FLM kung ano-ano na mga pinagsasasabi ninyo. Bago kayo manira ng ibang tao, tingnan nyo muna ang mga sarili ninyo. Kung ano kayo at tama ba ginagawa nyo o sadyang ganyan na mga gawain ninyo. Ang manlait, manghusga at kung ano-ano na lang sinasabi ninyo, Diyos na lang bahala sa inyo. Pinangako naman ng Diyos yan eh. Huwag kang gaganti, bahala na ang Diyos ang gumawa ng paraan sa alam ng Diyos. Actually, Casper, Actually, hindi ko alam kung si Casper talaga nagsulat niyan o nag-post niyan. Kasi putya, pag nagla-livestream siya, I just wonder na hindi naman siya nagsasalita ng maayos sa livestream niya. Pansinin mo, pumunta kayo sa mga Facebook page ni Edmundo Saranya. Tingnan niyo yung mga livestream niya. Meron ba siyang sinasabing ganyang kaderecho? Hindi nga makapagsalita ng marami yan eh. Napakatipid niya magsalita eh. Even dun sa live stream ni Norman, wala siyang sinasabi. Napakaikli lang. Pinakamataas na yata ng words na sinabi niya is 5 words lang. Tapos sa comment niya, napakaganda ng mga comment niya. I think it's hindi ko sa allegedly baka yung asawa niya nagtatype niyan. Hindi natin alam. Kasi kung si Casper mismo nagsabi niyan, bakit sa live stream di siya makapagsalita ng ganyan? Bakit sa comment ang ganda niya magsalita? Di ba? Di ba kayo nagtataka bakit sa comment section sa mga post niya ang gaganda ng mga post niya? May mga metaphoric quotes pa siyang nalalaman. Tapos pagdating sa live stream, tameme siya, hindi man lang nagsasalita. Puro tinitignan lang niya yung mga comments ng mga buzzers niya. Diba, hindi ba kayo nagtataka? Kung talaga si Casper yung nagko-comment dyan, malay mo baka yung asawa niya. Diba? Allegedly. kasi talaga Tingnan natin to. siyang 2 o 3 anak na babae, Casper. And kahit hanggang ngayon, Casper, nakakaawa pa rin ang mga tao na yun. Kasi talagang naaalala pa rin nila ang tatay nila at hindi pa rin nila nakuha ang hustisya sa iyo. Alam mo ba yun, Casper? Kinikilabutan ako habang binabasa ko yung kaugukan mong comment. Grabe, parang wala lang, no? Lupit talaga, mga kahombre ko. Grabe, no? Ang gagaling nila, di ba? Ayon din kay Fuji News, si Casper daw ay naghahanap na ng trabaho. Emergency hiring, tulungan si Friendly Ghost. Si Edmundo Casper Saranya, mga kahombre ko, dating driver or bodyguard ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. 2 buwan na siyang tinanggal sa trabaho, 3 buwan na pinangakuan ng sahod. At ngayon parang multo na talaga siyang naglilibot sa Cavite looking for a job. Matagal na pong single, 51 years old, 5'7", 78 kilograms. Pwede nang maging personal Single, wala nang driver, asawa. bodyguard o emergency ghostbuster ng inyong opisina, kumpanya, or bahay. Kung may opening kayo for driver, bodyguard, all-around utility, o kahit tagapuno lang ng tubig, PM nyo siya agad. Ayan mga kahombre ko, itinatanggi niya ho yan sa latest post niya. Tingnan nyo, makikita natin dito na ang sinabi niya, mga kahombre ko, ang kanya daw na naging trabaho lang kay Norman Mangusin ay driver Cook. at cook lang, mga kahombre ko. Diba? Ha? Take note. May lisensya po ba kayo sa pagsisecurity ninyo galing sa PNP? Alam ba ninyo bang illegal ang ginagawa at ginagawa ninyo? Ay sir, hindi po ako security sir. Opo. Diba? Ako po'y kusinero. Kusinero at caretaker ng bahay ni boss. Hindi po ako security boss. Okay sir, ayan buti sir na itanong nyo yan. Kusinero lang po ako. Tsaka caretaker ng bahay niya. Ba, napakasinungaling niya. Samantalang nilagay niya sa kanyang resume, driver at bodyguard ni Francis Leo Marcos since 2000
hanggang 2019 kuno. 2026 po siya. Diba? Kaka-endo lang niya ng 2026 of March nung hindi siya sinasahuran ni FLM. Tapos ilalagay niya sa working experience niya 2000 to 2019. 19 years daw. Baka 26 years ka nang naging tangan kay Norman. At tinatanggi mo talaga na ikaw ay hindi personal guard ni Norman. Samantalang nakasulat sa resume mo, bodyguard ka. Nagpasalamat ka pa sa bashers mo dahil sabi mo, salamat sa tanong mo, di ba? Kasi hindi daw siya bodyguard, caretaker lang daw siya, tsaka cook, personal cook lang daw. Sinungaling talaga. Wala na. Parehas kayo ng bituka ni Norman. Parehas sinungaling. Alam ko naman po yan, pag bodyguard kailangan talaga dyan may lisensya kayo dyan. Ay, alam mo pa talaga. Alam ko po yan. Ngunit, mga kahombre ko, makikita ho natin dito sa resume niya na bodyguard po ang nakalagay. Diba? At ito na nga, Casper, ang ikakawasak mo kasi hindi kayo tinantanan, unfortunately for you, ng CIDG at Yari ka. In fact, tuloy na tuloy ang kaso sa inyo. Kung hindi ka pa nakakatanggap ng sabina, Casper, kung sakali lang hindi ka pa nakakatanggap, mag-double check ka na. Puta, warrant of arrest yung susunod sa'yo. Ha? Kasi sigurado ako, Casper, na nakapagsimula na yung preliminary investigation. So kung ako sa'yo, Casper, mag-double, triple check ka na. Mamaya niyan, mapagaya ka sa amo mo. Yari ka dyan, boy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. At dito, Yari. natanggap ako ng isang mensahe, mga kahombre ko. Ukol kay Casper. Sinend lang to sa akin ng isang fan ko. Chef, saan ka nagkukook? Anong restaurant? Kaya mo ba ako ipasok dyan kahit assistant cook kapag hindi pa ako nakapasok sa ina-applyan ko? Tagal kasi, naiinip na ako. Walang work. So, as you can see, mga kahombre ko, malaking kasinungalingan din ho ang sinabi ni Norman Mangusin na si Casper daw ay... Sabi ni Rex Marcos, saan si Casper? Kamusta na? Paresan nyo? Tuloy pa ba? Oo naman. Oo naman. Bakasyon lang. Oo. Hindi ho nakabakasyon si Casper. Wala na si Casper kay Norman. Wala nang... Alam nyo, mga kahombre ko, to tell you the truth, napakaraming ikinaso ni Norman Mangusin sa akin. Sa Isabela, sa Parañaque, and all that. And alam nyo, minsan natatawa na ako na naaawa. Kasi alam nyo ba, mga kahombre ko, yung inilalagay niyang witness ay tanging si Casper lang. Nakakatawa, mga kahombre ko. Meron pa nga yan yung kinaso niya sa akin sa Parañaque, mga kahombre ko. Yung kung saan nandun si Mighty Manong, nandun kami lahat na kinasuhan niya ko noon na kami daw si Food Genius. Imagine niyo, mga kahombre ko, ang witness niya was si Casper, si Ingkong, at saka si Edmundo. Mga kahombre ko, iisang tao lang po yun, mga kahombre ko. Gago. Si Casper lang po yun. Pero wala kasi kung panahon para panoorin ka. Unang-una kasi, unggoy ka. Oo. Puro laki lang ng katawan ng meron ka. Laki ng katawan, laki ng bunganga. The rest, wala na. Oo. Casper? Edmundo? Ingkong? Tatlo. Uy, si Casper. Ingkong, Casper, same. Isa lang yan. Ni Casper. Ingkong? Grabe to si Norman, mga kahombre. Napakatindi ho talaga bulastog dito. Tatlo katauhan ni Casper, no? Kupa. Tao na ito. Sa ngayon, isa-isahin natin ang naging post ni Food Genius tungkol kay Gusgusin. Lumipat na po ng humanitarian operation si Norman sa Midas Hotel and Casino. From public service to slot machine service, real. Norman Mangusin eliminated from the 16M Okada Poker Tournament. Ayan, mga kahombre ko, makikita. Ayun. Medyo dito na natin putulin ang kanyang mga kwento. At yun na nga. Sabi nga, ang isa-summarize na natin ang kalagayan ni Norman Mangusin at ni Edmundo Saranya. Si Norman Mangusin ay kasalukuyan pong nasa Resorts World Manila at nag-aantay ng kanyang takeout, ng kanyang pambuburaot sa catering o sa hindi sa catering, sa canteen o o ano man ang tawag dun sa casino kapag dun sa kainan.
na nag-aantay ng takeout, gustong kumurot ng lechon, etc. At ito naman si Edmundo Saranya ay meron na pong nakausap itong si Makagago WhatsAppman regarding doon sa kanyang issue about doon sa kanyang pinatay na magtataho dahil sa onsehan sa droga, mga kaplastik. So, isa pa yun. At ang pangatlo ay wala na siyang trabaho. At yung mga kasinungalingang statement niya sa kanyang resume na sinasabi niya na hindi po daw siya personal guard ni Norman. Pero makikita sa kanyang resume ay driver po siya at the same time bodyguard ni Francis Leo Marcos since 2000 hanggang 2019. So, paano naman yung natitirang 6 na taon o 7 taon siyang nanilbihan kay Norman na kakaendo lang niya noong Marso taong 2026. So, ano yun? Hindi po ba siya matuturing na trabaho? 'Di ba? So, yun. Ang ating konklusyon doon, mga kaplastik, kapag lumabas at nagtuloy ang pagsampa ng kaso laban kay Edmundo Saranya aka Casper sa patungkol doon sa pagkitil ng buhay ng isang magtataho doon sa General Mariano, Cavite, magdasal-dasal ka na, Casper, na hindi lang yan yung kasong kinakaharap mo eh. Aside from that, meron ka pang kaso kay Napolcom Commissioner Ralph Calenisan, mga kaplastik. So, antayin nyo na lang ang mga susunod na kabanata. Kay Norman Mangusi naman, mga kaplastik, ay kasalukuyan pong hinaharap niya yung matinding kaso na kasalukuyan pong naglabas na ng opinion nitong si Makagago WhatsAppman. Eto, bago tayo magtapos. Eto, may post si Makagago. Ang sabi niya rito, yan, Wednesday will be a great day, mga kaplastik. Isang malalim na kahulugan nito. So hindi natin alam kung anong ibig sabihin dito sa kanyang post. Malalaman natin yan sa darating na Miyerkules kung ano man ang great day na to. O tinatawag na Great Wednesday, mga kaplastik, ni Makagago WhatsAppman. Sigurado mayroon na pong lalabas na revelasyon o yung mga kaso na kinakaharap ni Norman ay lalabas na po yan. So malalaman natin kung hanggang kailan ang kanyang serye sa puntong ito, pero I'm sure na ito na po ang kauli-ulihang paglaya ni Norman Mangusin kasabay ni Edmundo Saranya. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.